Mga kapatid, sa hapon po na ito, nais ko po maibigay po sa atin ang aral tungkol sa Filipos 2, talatang 5 hanggang 11. Kung pag-uusapan po natin ang salitang hymno o mga awit, we understand this sa wikang English as hymns and songs. Marami po tayo mga inaawit tuwing Pasko. Kagaya po ng mga makikita po sa ating mga hymnos, just like Silent Night, inaawit po natin Joy to the World. At sa paborito po ng ating mga anak, Hark the Herald, ang kanilang mga kinakanta at inaawit. Pero kung tatanungin po natin, ano po yung mga hymno na nasa loob po ng mga hymn books sa panahon po ng sinaunang iglesia? Mula po sa talatang 6 hanggang 11, ito po ay isa sa mga pinakaunang hymno na matatagpuan po sa Bagong Tipan na inaawit ng sinaunang iglesia. Ulitin ko ho, kung tayo po inaawit po natin sa ating mga hymnos, Joy to the World, Silent Night, Hark the Herald as the angels sing, ang inaawit naman po ng sinuunang iglesia ay yung binasa po natin kanina in Philippians 2 verses 6 to 11. At kung pag-aaralan niyo po ang tekstong Griego, ang itsura at anyo ng mga talatang ito ay nasa istruktura ng isang awit. Nang ibig sabihin, pagdating sa mga eskular, marami ho sa kanila ang naniniwala na kapag ang anyo o istruktura ng isang teksto o maraming teksto is in a rhythmic poetic style, ito po ay isang awit na inaawit sa panahon ng sinuunang iglesia. Pero sa ating mga hymno, yung mga inaawit po natin ay laging may rhymes. Lagi nagra-rhyme po ito. Pero sa Biblia, kung pag-aaralan po natin yung mga hymno na inaawit at kino-confess na sinuunang iglesia, there are no rhymes. Magbibigay po ako ng mga ilang halimbawa kung ano po inaawit ng sinuunang iglesia. Unang-una, kung babasahin po natin ang unang Korinto, Kapitulo 8, ito po ay isang sinuunang hymno na pinaniniwalaan at perhaps inaawit ng iglesia. Unang Korinto 8, talatang 6. Unang Korinto 8, talatang 6. Sabi ho dito, para sa atin, iisa lamang ang Diyos, ang ating Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at nabubuhay tayo para sa pamagitan niya, ay nilikha ang lahat ng bagay at sa pamagitan din niya, ay nabubuhay tayo ngayon. Kitang-kita ho natin dito, walang rhyme. Pero ito po ay isang hymno na inaawit po ng sinuunang iglesia. Pangalawa, sa unang Timoteo, Kapitulo 3, kung ating po babasahin. Unang Timoteo, Kapitulo 3, at dito po tayo sa talatang 16. Here is another early hymn of the early church. In 1 Timothy 3, verse 16, tunay na napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating reliyon. Nagpakita siya bilang tao. Pinatotohanan ng banal na Espiritu na siya'y matuwid. Nakita siya ng mga anghel. Ipinangaral sa mga bansa. Pinaniwalaan ng mundo. At dinala sa langit. Ito ang mga hymno na inaawit na sinuunang iglesia. Pastor, what about yung mga sinuunang Hudyo naman na naniwala kay Yahweh? Ano yung kanilang ipinapanalangin? Ano po ba ang kanilang mga inaawit sa araw-araw? Basahin po natin ang Deuteronomio, Kapitulo 6, Deuteronomy chapter 6. This was known as the early Shema, or to hear sa mga Hudyo. Deuteronomio 6, talatang 4. Makinig kayo, o mga mamamayan ng Israel, ang Panginoon na ating Diyos ay iisang Panginoon lang. Hear, O Israel, Yahweh is our God. Yahweh is one.
na kung ihahalin tulad po natin sa ating kasalukuyan, ano kaya ang tunog nito kapag inawit po natin kasi walang rhyme, parang walang melody na kagaya po sa ating kasalukuyan ng mga himno? Dahil ang mga himno po sa Biblia, mapalumang tipan o bagong tipan, ay hindi nakasentro po kung maganda man ang tunog. Hindi nakasentro po kung ito po ay nagra-rhyme. Nakasentro po ang mga himno sa lumang tipan at sa bagong tipan bilang mga awit sa Diyos na base sa katotohanan na nakasaad sa Biblia. Sa ating kasalukuyan, ang gaganda ng mga awit. Pero pagdating sa mga liriko, hindi angkop sa salita ng Diyos. Kagaya po nito, alam po natin, yung kantang above all powers, above all kings, above all creatures and nations and all created things. Pero bakit ipinako si Kristo? Ayon po daw sa awit na yon, He did that because of me, above all. Nang ibig sabihin na ipako si Kristo, alang-alang para sa atin, dahil tayo ang pinakaunang prioridad ni Jesus. Ang ganda pakinggan, nakaka-touch, pero hindi yun ang itinuturo ng Biblia. Ang rason kung bakit po siya binugbog, inusig at ipinako sa krus, hindi dahil tayo ang pinakaunang prioridad, kundi dahil ginawa po niya ito. Dahil ito ang prioridad po niya, ang kalooban ng Ama. At saan ho natin makikita yun? Nabasa natin yung kanina sa Filipos 2:11. To the glory of the Father. So hindi po interesado ang Diyos kung gaano kaganda ang tugtugin. Hindi po siya interesado kung gaano kaganda ang liriko, pero kung yung mga lirikong ito ay hindi angkop sa katotohanan, hindi natin pwede sabihin strictly and biblically na nagpupuri po tayo sa katotohanan at sa Espiritu. Or in spirit and in truth. Ngayon, tuwing Pasko mga kapatid, ang madalas po na hindi lang po inaawit ng mga Kristiyano, kagaya po ng Joy to the World, Mary, or we could say Hark the Herald, pero meron din po mga pangangaral tuwing Pasko. We could say that we go to Luke chapter 1, or we go to Luke chapter 2, or minsan pupunta po tayo sa aklat ng Mateo kapitulo 1, para lang maipangaral ang tehelohiya tungkol sa Pasko. Pero marami din na hindi nakakapansin that kapag binasa po natin ang Filipos 2, 6 hanggang 11, ito po ay may kaugnayan sa tehelohiya ng Pasko. Yung binasa po natin from verses 6 to 11 ay madalas na kinikilala po ng mga interpreters of Philippians bilang nahahati sa dalawang bahagi. Kung tawagin po nila, the state of humiliation ni Kristo and the state of glorification ni Kristo. Nang ibig sabihin, ang estado ni Kristo nung siya po ay nagpakumbaba at ang estado ni Kristo nung siya po ay itinaas. Pero kung hihimayin po natin na mas maigi ang talatang 6 hanggang 11 ng Filipos 2, marami po tayong matututunan. So simulan po natin ang Filipos 2, talatang 6. If you turn with me again, in Philippians chapter 2 verse 6, sabi ho dito, kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa buod, ang tawag po ng mga ibang Kristiyano sa talatang 6 tungkol po dito, they call this the pre-existence of Christ. The pre-existence of Christ. Nang ibig sabihin, ano po ba si Kristo bago po siya nagkatawang tao? Ano po ba si Kristo bago po siya naparito? Kaya tatandaan po natin palagi mga kapatid na kapag binasa niyo po ang Filipos 2, talating 6, ito po ang kinikilala ng maraming Kristiyano bilang the pre-existence of Christ.
Now, sa ating wikang English, the translation in the NIV, ang nakalagay po dito, who being in very nature God. Kung meron po kayo na mas literal na salin, who in the form of God existed. Pero sa ating Tagalog translation na ginagamit, ang nakalagay po dito, kahit na sa Kanya ang katangian ng Diyos. Alin po sa tatlo ang tama? Nature, form, attribute, and the answer, lahat. Dahil ang ginamit po ng mga salita po dito is, and morphe theou. Kapag sinabi po yung salitang morphe, it means the form. Pero hindi lang po form sa kahulugan lamang ng external na anyo. But rather, kung ano yung anyo niya sa panlabas, ganoon din ang kanyang anyo o katangian sa loob. Kaya yung paliwanag po ng mga nag-translate ng ating Tagalog translation na nasa kanya ang katangian ng Diyos, they really capture the essence of those words. So ang katanungan po dito, sino po ba si Kristo bago ho siya nagkatawang tao? He was in the form of God and He was God in form. Nang ibig sabihin, bago siya nagkatawang tao, siya ang ikalawang persona ng banal na Trinidad. Siya yung binabanggit po sa Genesis 1:1 na kasama ng Ama, na kasama ng Espiritu Santo, na may likha ng lahat ng bagay. Siya yung kinilala ni Josue bago po nila lusubin ang Jericho. Siya yung captain of the Lord's host. At maaari siya ang nakita ni Abraham nung siya ay nilapitan kasama po ang dalawang anghel bago po nila sunugin ang Sodom at Gomorrah. Siya si Yahweh in form. Kaya kung may magsasabi na si Kristo ay hindi Diyos, dito pa lang sa talatang 6, wala na sila masasabi. Dahil sabi ng Biblia, He, Christ, was in the form, attribute, essence of God. Bukod pa ho dito, sabi po ng Biblia, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. So sa plano po ng Diyos, na kung tawagin po na maraming Kristiyano, the covenant of redemption, kapag sinabi covenant of redemption, ito po ay isang kasunduan na pinagkasunduan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu kung paano po ililigtas ang kanilang mga pinili at kung paano maipapakita ang kanilang kadakilaan sa kanilang plano. Ang sabi ng Biblia, in the covenant of redemption, ay sa tekstong ito, ang sinangayunan po ni Kristo sa kanyang pre-existence, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Anong ibig sabihin nun? Yung ginamit po na salitang panghawakan po dito is from the very root word kung saan po natin nakukuha yung salitang to be raptured, to be taken. Marami ho sa inyo, alam niyo yung salitang harpazo, which means ni-rapture, kinuha. Diyan, nakadikit ang salitang ito. Nang ibig sabihin, hindi itinuring ni Kristo na panghawakan pa ang kanyang pagiging kapantay sa Diyos Ama at sa Espiritu sa planong ito. He didn't hold on to it. And what exactly did he not hold on to? Well, ayon po sa mga liberal na eskolar, sasabihin po nila, upang si Kristo po ay magkatawang tao, merong binitawan si Kristo. At yun po yung kanyang pagiging Diyos. Mali ho yun. Dahil malinaw na itinuturo po sa Lumang Tipan, si Yahweh ay Diyos at kailanmay hindi siya nagbabago. Hindi niya pwede tanggalin ang kanyang pagiging Diyos. Because by essence, He is God by nature. May mga iba naman na sinasabi, yung pagiging kapatay ng Diyos means, ang Diyos Ama ang pinakamataas, si Kristo ang pangalawang mataas na Diyos, at pangatlong mataas na Diyos ay ang Banal na Espiritu. Mali din ho yun. Dahil ang Diyos ay hindi nagbabago.
pagdating po sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Walang pwede bawasan po sa Kanya, walang pwede idagdag sa Kanya, sa Kanyang pagiging Diyos. Because He is perfect. Subalit, kung tatanungin po natin, anong ibig sabihin na hindi po niya itinuring ang kanyang sarili bilang kapantay ng Diyos? It means, ang kanyang posisyon sa langit, iniwan po niya. Alang-alang lang po na matupad ang plano ng Diyos. Nasaan po palaging ang Ama kapag binabasa po natin ang Bagong Tipan? Siya ay nakaupo sa kanyang trono. Kapag binabasa po natin ang Book of Revelation, ang madalas na binabanggit po doon, lahat ay nagpupuri sa Diyos na nakaupo sa trono. Pero iniwan ni Kristo ang mga bagay po nito. Hindi po niya pinanghawakan yung ganyang klaseng posisyon sa langit upang maging kapantay ang Diyos Ama. Dahil meron po siyang misyon na kailangan tuparin. So ayon po sa talatang 6, ang sabi po ng Biblia, ito po yung katangian, gawa, persona ng ating Panginoon bago po siya nagkatawang tao. Ngayon, kung tatanungin po natin, bakit kaya ginamit po ito ni Pablo sa iglesia sa Pilipos? Kasi tuwing may aral o doktrina na hinahatid po si Apostol Pablo sa anumang klaseng iglesia, lagi po ito may layunin. So bakit kailangan niya sabihin sa mga taga-Pilipos, si Kristo, nasa anyo ng Diyos? Pero hindi niya itinuring ang kanyang sarili bilang kapantay ng Diyos na dapat panghawakan pa ang ganitong klaseng posisyon. Bakit niya kailangan sabihin po yun sa iglesia ng Pilipos? Dahil ang problema sa iglesia ng Pilipos ay marami. May dalawang babae, Judea at Sintike, hindi nagkakasundo. Meron naman mga mangangaral sa simbahan ng Pilipos, kung mangaral po sila tungkol kay Kristo, ang kanilang motibo ay iba't iba. May mga nangangaral dahil meron ko silang gustong patamaan. May nangangaral dahil po lang sa masamang motibo. May nangangaral dahil malinis ang kanilang motibo. Pero para kay Pablo, hindi dapat maging ganyan ang ating pag-iisip. Kaya sinabi niya kanina sa talatang 5, dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw ninyo. Alam niyo po ba yung ginawa ng ating Panginoon? Nung sinabi po dito sa talatang 6 na hindi niya pinanghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, that is a perfect example of not using His privileges. Anong ibig sabihin ng privileges? Sa Tagalog, mga pribileyo. At ano po ang ibig sabihin ng pribileyo sa ganitong klaseng konteksto? May mga pribileyo po tayo na pwede nating gamitin, pero hindi natin ginamit alang-alang sa ikabubuti ng ating kapwa. Pribileyo. Sabi po ng isang mangangaral, makikita mo ang tunay na karakter ng isang tao base sa mga ilang pribileyo na ibigay mo sa kanya. Kung siya'y magpapakumbaba o magmamataas. Pero si Kristo ang pinakamataas. Siya ay Diyos. And the Bible says, yung pagiging Diyos po niya bilang kapantay ng Ama, hindi niya pinanghawakan. Kaya nung siya po ay bumaba dito sa lupa, ang madalas na katanungan, Pastor, nung sinaway ni Kristo ang mga demonyo, ginamit po ba niya ang kanyang pagiging Diyos? O nung siya'y lumalakad sa tubig, ginamit po ba niya ang kanyang pagiging Diyos? O nung siya'y nagpapagaling na marami may sakit, ginamit po ba niya ang kanyang pagiging Diyos? And the answer, of course, is no. Siya ay tao o naging tao, pero puspos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Yun yung binabagit dito. Iniwan niya ang kanyang posisyon, hindi niya ginamit ang kanyang pagiging Diyos, bagamat may pribileyo po siya na gamitin po ito, pero hindi po niya ginamit. Kaya ang sabi ng Biblia, bago po sinimulan ni Kristo ang kanyang ministeryo, kailangan mapuspos po siya ng banal na Espiritu.
To be endued with power from on high. Bakit po? Para magawa po niya yung hindi nagawa ni Adan. Hindi nagawa ni Adan bilang tao na sundin ang Diyos. Pero si Kristo, nung siya'y nagkatawang tao, nagawa po niya ang kalooban ng Diyos sa kanyang pagiging tao sa tulong at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pero bukod pa ho dito, maaari may mga ilang Kristiyano na nagreklamo. Kaya naman nagawa ni Kristo ang mga bagay na yun na magtagumpay laban sa tukso. Magawa niya magpatawad, magpakumbaba dahil siya ay Diyos. Totoo mga kapatid. Pero tatandaan po natin, hindi lang po siya Diyos lang. Siya ay Diyos na nagkatawang tao na nagsilbing halimbawa sa atin. Ito ang nagagawa na kapangyarihan ng banal na Espiritu kapag siya ay puspos ng kanyang Espiritu. Kaya hindi maidadaing ni Brother Josh, kasi Panginoon, Diyos kaya nagagawa mo yun. Hindi. Kaya nga puspos si Kristo ng banal na Espiritu. Kaya sinasabi ni Pablo, mapuspos tayo ng Espiritu at huwag mapuspos ng pagiging lasing o alak. But be filled with the Spirit. Dahil kapag puspos tayo ng Espiritu, ang ating pag-iisip ay tama. Ang ating puso ay protektado. Ang ating mga sinasabi ay maingat. Ang ating kinikilos ay maayos. Dahil puspos ng Espiritu. Ganyan si Kristo. So ang talatang 6 is the pre-existence of Christ. Now, pagdating po natin sa talatang 7, sabi po dito, sa halip, ano po ang kanyang ginawa? Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siya tulad natin. Now, sa English, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Now, this is where the interesting part comes in. Kapag ginamit po yung salitang ibinaba, pataas po ba yun o pababa? Pababa. Pagdating sa mathematics, is that addition or subtraction? Subtraction. Pero yung pagpapakumbaba ni Kristo is not subtraction. It's addition. Huh? How? Well, sabi po dito, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Sa original, ang ginamit po dito is morphine dulu labon. Yung salitang labon means merong kinuha si Kristo at inilagay sa kanyang sarili. Kasi sa pagiging Diyos, hindi niya pwede bawasan ang kanyang pagiging Diyos. And by essence and natural, we could say, nature ng ating Diyos, hindi siya tao eh. Ang Diyos by nature ay hindi tao. So paano ibinaba ni Kristo ang kanyang sarili? That word labon, which means to take, to put on. So in other words, paano ipinakita ng Diyos na ibinaba niya ang kanyang sarili? Naglagay siya ng human nature sa kanyang sarili. And the question is, how is that humility? Well, kung titignan mo ang Diyos at titignan mo ang tao, napakalayo natin sa Diyos. God is infinite, we are finite. God is unlimited, we are limited. God is omniscient, we are not omniscient. God is omnipotent, we are weak. And yet, paano po ipinakita ni Kristo the humility? Inilagay po niya sa kanyang sarili as human. As human. Now, mapapaisip ka because this is where yung hiwaga comes in. The mystery comes in. What human body can contain
the infiniteness of God. Isipin nyo nga ho yun. Sa pag-aaral po ng Biblia, God is immeasurable. Hindi mo siya masusukat. Our God is so great and full of mass in the spiritual sense. Mismo sabi po ng Biblia, si Haring David at si Haring Solomon ang nagsabi, nung itinatayo po nila ang templo o nung pinaplano pa lang po itayo ni David ang templo, ang sabi po nila, O Diyos, anong templo ang pwede po namin gawin para maipagkasya ka? Mas malaki ang templo kaysa sa katawan ng tao eh. And yet, nagkasya ang infinite Diyos sa katawan ng tao, which is Christ. Pero walang imposible sa Diyos. Dahil sinabi po sa aklat ng Hebreo Kapitulo 10, ang Ama ay naghanda ng isang katawan para sa kanyang anak. Walang imposible sa Diyos. Kung ang pulang dagat nahahati ho ng Diyos, kung ang isang berhen ay pwede magbuntis, kung ang mga patay ay kayang buhayin muli, how much more ilagay ang Diyos sa katawan ng tao? At yung taong iyon ay walang iba kundi si Kristo, who is God in the flesh. He added human nature sa kanyang sarili. Pero this is not some ordinary human nature na binabanggit po dito. Ang sabi po ng Biblia, siya po ay nagpakumbaba ng lubusan sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Ngayon, magtatanong po tayo, bakit ginamit po yung salitang alipin? Sa dami-dami salita na pwedeng gamitin po ni Pablo, bakit yung salitang alipin ang kailangan po niya i-emphasize po dito? Is because yung binabanggit po dito na ibinaba niya ang kanyang sarili ng lubusan sa pag-aanyong alipin ay isang katuparan sa aklat ng Isaiah 53. Basahin po natin. Isaiah chapter 53. At basahin po natin dito sa talatang 11. Isaiah chapter 53, beginning at verse 11. Para mas maganda, talatang Gs. Isaiah 53 verses 10 to 11. Pero kalooban ng Panginoon, referring to God the Father, nasaktan siya at pahirapan. Kahit na ginawa siyang handog ng Panginoon para mabayaran ang kasalanan ng mga tao, makikita niya ang kanyang mga lahi at tatanggap siya ng mahabang buhay. At sa pamagitan niya, ay matutupad ang kalooban ng Panginoon. Kapag nakita niya ang bunga ng kanyang paghihirap, matutuwa siya. Sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng karunungan ng aking matuwid na lingkod or alipin, ay marami ang ituturing niyang matuwid. Magdurusa siya para sa kanilang mga kasalanan. Or, in English, as it says here, in verse 11, after he has suffered, he will see the light of life and be satisfied. By his knowledge, my righteous servant, or literally, slave, he will bear the iniquities of many. So ang tanong, bakit po sinabi ni Pablo na ibinaba ni Kristo ang kanyang sarili ng lubusan sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin dahil ito ay katuparan ng Isaiah 53, talatang 11. Now, bakit po tinawag si Kristo alipin? Well, ang salitang alipin sa sinuunang panahon is a very strong title. Usually, ang pagiging alipin po noon ay hindi kagaya po sa ating modernong henerasyon. Nang ibig sabihin, ang tao po ay nagiging alipin about 400 years ago dahil sa kulay ng kanilang balat. Pero ang pagiging alipin po noon had some beneficial, economical reasons. Halimbawa, may utang si Brother Josh kay Brother Jern. Ngayon, para mabayaran ko si Brother Jern, gagawin ko ang aking sarili bilang alipin ni Brother Jern.
Sa lumang tipan, para mabayaran mo ang utang mo bilang Hudyo, kailangan magpakaalipin ka sa iyong kapwa Hudyo for a time span of 7 years. At pagkatapos po ng 7 years, malaya ka na. Pero hindi kagaya sa panahon po nila Pablo. Upang ikaw ay mapalaya sa iyong pagiging alipin, kailangan may magbabayad o bibili sa iyo. So in what sense was Jesus a slave? He was not in the sense na binili po siya ng Ama dahil kasama na po niya ang Ama noong pamani. But rather, siya po ay naging alipin po ni Yahweh in the sense na sinusunod po niya ang kanyang Ama. Sinusunod niya ang kanyang Ama in the context of redemption. Pero hindi lang po yun, mga kapatid. Maging sa panahon po ng Genesis, in a sense, pag-aari ng Diyos si Adan. So in a sense, Adam was God's slave. Pero nailipat po ang kanyang pagiging alipin kay Satanas nung siya'y nagkasala. Si Kristo bilang alipin po ng Diyos, dahil sinunod po niya ang kanyang katungkulan bilang alipin po ni Yahweh, never na ilipat ang kanyang pagiging alipin kay Satanas dahil sinunod niya to perfection ang kalooban ng Ama. Why do you think madalas po siya tinutukso ni Satanas? Para magkasala si Kristo at mailipat ang kanyang pagiging alipin bilang anak ng Diyos. Pero hindi nagwagi si Satanas. Pero maliban po ho dito, pagdating sa hierarchy ng social system nung sinuunang panahon, ang pinakamataas po nung panahon is yung pagiging emperador. Then sumunod po dito yung mga temple guards or those in position in the temple. And then sumunod po dito yung mga eskriba at yung mga iskolar. And then sa pinakamababang posisyon sa society, mga alipin. Now, tignan niyo po yung pattern and flow of verse 6 and 7. Siya ay Diyos. That's the highest you can get. Pero ibinaba po niya ang kanyang sarili in creation to the lowest degree as a slave. That's like saying, ikaw ay multi-trillionaire and in the time span of 1 day, wala kang pera, wala kang bahay, you're homeless, you have nothing. Yun ang ginawa ni Kristo. Siya ay nasa posisyon ng pinakamataas sa lahat. Siya po ay nasa trono ng Diyos. And yet, saan po siya ipinanganak? In a manger. Katabi ng mga hayop. Or in the vicinity ng mga hayop. You don't get any lower than that. Ibinaba niya ang kanyang sarili sa pamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siya tulad natin. Verse 8. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunuri sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Now, bago ko po ipaliwanag ko ito, verse 6, pre-existence of Christ. Verse 7 and 8, the incarnation of Christ. Tatandaan po natin yan. Verse 6, the pre-existence of Christ. Verse 7 and 8, the incarnation of Christ. Now, at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunuri. Alam niyo, marami po mga katuruan sa Biblia na mahirap gawin. Magpatawad, mahalin ang ating mga kaaway. Para sa iba, magbigay na may maluwag na kalooban. Pero isa sa mga pinakamahirap na utos din na binabanggit po ng Biblia ay yung utos na magpakumbaba. Dahil sa ating pagiging makasalanan ng pagkatao, nais natin tayo dito lagi sa posisyon na ito. Hindi ako bababa para lang sa Kanya. Hindi ko ibababa ang aking sarili para sa taong yan.
Dahil ako ay nandito lang. Hanggang dito lang ako, dito na ako mamamatay, walang magbabago dyan. I'm only up here. Tuwing nag-aaway po ang mga mag-asawa, si Mrs. gusto po niya, dito siya. Habang si Mr. naman, dito. Si Mrs. dito naman. Mr. dito din. Kasi walang pagpapakumbaba. Or kapag may mga pagtatalo sa loob ng iglesia, gusto ng isa, dito siya. Ayaw niya yung kinokorek siya, ayaw niya tinutuwid siya. Gusto niya, dito lang siya. At para manalo sa debate, huhukayan yung mga nakaraan. Bakit ho? Dahil likas sa ating pagiging makasalanan ay yung pagiging mapagmataas. Alam niyo po ba ang pagmamataas ang rason kung bakit bumagsak si Satanas? I will be like the Most High. I will congregate to the north. Puro I. Yan din ang rason kung bakit po namatay si Haring Herod. Dahil itinaas niya kanya sarili na ang boses po daw niya ay parang boses ng Diyos. Isinugo ng Diyos ang isang anghel upang suntukin si Herod sa tiyan. Nang ibig sabihin, to smite him. And tradition says, kinain po siya ng mga uod. Kaya siya namatay. Pride. Yan ang madalas na binabanggit sa aklat ng Kawikaan. Before every fall, there's pride. Kapag mataas ho tayo, may mga sinasabi ho tayo mula sa ating mga bibig na hindi natin mababawi pa. And then when we think about it, bakit ko nasabi yun? Because of pride, may mga kinikilos po tayo na hindi maganda, na kapag nakita po ng ibang tao, hindi mo na mababago yun. And then kapag na-realize na natin na mali pala ginagawa natin, nahihiya tayo. Pride. It is an easy word to spell, but it is an action and attitude that is hard to avoid. Pero si Kristo, He is the perfect example of being selfless. He had no pride to show us in the sense that because He had no sin and He was perfect, He had nothing but humility to show, not pride. Pero pwede din magmataas ang Diyos. Pero yung kanyang pagmamataas ay nasa katwiran. Pwede niya ipagmalaki na siya ay perpekto. Nararapat lamang. Pwede po niya ipagmalaki na siya ang kataas-taas ang Diyos. At nararapat lamang. Pero tayo, wala tayong maipagmamalaki. Dahil lahat tayo ay baksak. Maging si Brother Joshua behind this pulpit. Kagaya po ni Pablo, kami ang pinaka-puro ng mga makasalanan. Wala kami may pagmamalaki. Dahil pantay-pantay lang po tayo sa harapan ng Diyos. We are all sinners, saved by grace. Ibinaba niya ang kanyang sarili. Now, humanistically, alam natin in the divine sense, ibinaba niya ang kanyang sarili para sa kalooban ng Ama. Pero para sa atin, what was that for? Here is where the hard truth comes in. Hindi ibinaba ni Kristo ang kanyang sarili para sa mga kaibigan. Hindi siya nagpakumbaba sa harapan ng mga tao nagmamahal sa Kanya. Hindi siya nagpakumbaba sa mga kaibigan, kundi mga kaaway. Naku, pastor, yun ang mahirap talaga. Nasubukan niyo na po ba o na-experience niyo na po ba mga kapatid? Na kayo'y laitin, insultuhin sa trabaho, at ang laman mo, binubulong sa iyo, manapak ka. Manapak ka. O kapag nang pintig ang tenga mo dahil may narinig ka na hindi ka aya-aya sa iyo, kumukulo ang dugo mo. Sabi po ng isang mangangaral, ang pagkulo ng ating dugo ay mas mabilis pa kaysa sa microwave. And at times, that is true. Nakarinig na po ba kayo na kayo ay siniraan? Na hindi naman totoo, pero sinisiraan ka? Alam mo yan, maraming babae yan. Nagnakaw yan sa church. Mga kapatid, yun ang naranasan ni Kristo.
Marami sinabi yung mga Saduseo, marami sinabi yung mga Eskriba laban sa ating Panginoon. Nung kausap po nila yung mga kataas-taasan, mga pari doon, sinabi nitong lalaking ito, nagigibayin daw niya ang templo. Pero yung templo na binabagit ni Kristo ay hindi yung physical, kundi yung kanyang katawan. Siniraan siya. Pero ano po sabi sa Isaiah 53 kanina? Hindi ho siya nagdaing. Ang hirap nun, mga kapatid. Binabastos ka na harap-harapan. Sinisiraan ka na patalikod. Maari, sinasapak ka na, dinuduraan ka, tinutulak ka. Marami ho sa inyo nakaranas ng ganyan. Pero ang pinakaunang response ng ating laman, gumanti ka. Ang dami mo kapit eh. Marami ka kakilala sa daan. Gamitin po yung mga taong yun. Lusubin natin, rest back. Pero si Kristo, matindi si Kristo. Kung rest back lang pag-uusapan, si Kristo sinabi niya sa kanyang mga alagad, hindi mo ba alam mga alagad, I can call on 72 legions of angels. Mga kapatid, ang legion, kung pag-aaralan po natin in Roman military terms, this is about 4,000 to 5,000 soldiers. So, yung mga matatalino sa math, 72 times 5,000, ilan yun? Ganun karami na anghel. At ang isang anghel nakakapatay na 185 Syrian or 1,000 Syrian men. May pagpipigil pa yon. And yet Jesus can call on that amount of angels para lang i-rescue siya if needed. Pero sabi ng Biblia, ibinaba niya ang kanyang sarili. Ang hirap nun, mga kapatid. Ang kanyang mga magulang, or rather, ang kanyang mga kamag-anak, hindi siya pinaniwalaan. Itinakwil siya ng kanyang mga alagad. Isinantabi po siya ni Pedro. Tinraidor po siya ni Judas. Pinagtawanan ng mga sundalo Romano. Pinagtawanan ni Haring Herod. Pero ano po ang ginawa nating Panginoon? Hindi siya umiik. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagdaing. Pero tayo, nahihirapan tayo magpakumbaba kapag ginawa mo ako ng masama, hindi kita patatawarin hanggang sa hukay. Pero iba si Kristo. Kaya gusto niyo po masukatan ang ating pagiging Kristiyano sa isang banda? How humble are we? And the answer is, Lord, we are not very humble. I'm not humble. We're not humble. Ang pagiging mapagpakumbaba ay hindi nakikita lang sa anyo kasi pwede tayo magkungwari na pagiging humble sa mukha lang. Pero kitang-kita ng Diyos kung ano yung sinasabi ng ating mga puso. Ganyan ang mga Pariseo, sa panlabas lang sila nagpapakumbaba. Pero sa loob, they're like dead, dry bones, ang sabi po ni Kristo. So what is true humility? Hindi lang sa panlabas mo ipinapakita ang pagpapakumbaba, kundi yung nakikita din ng Diyos sa loob. Pastor, how do I know that I'm humble? How do you react kapag may mga pagtatalo? How do you react kapag ikaw ay iniinsulto? How do you react kapag ikaw ay inuusig? Doon mo makikita kung sumasa atin ang humility ni Kristo o ang ating laman. Humility. May karapatan, may pribileyo si Kristo na pwede po niya gamitin, pero hindi niya ginamit. Yan din ang natutunan po ni Pablo. Kung pag-aaralan niyo po ang 2 Korinto, marami mga super apostles na nagsasabi, hindi ka naman tunay na apostol eh. Ano ba ang nagawa mo? Ano ba natanggap mo sa Diyos? So sabi ni Pablo, upang hindi ako maging mangmang, pwede ko ipagmalaki sa dami ng mga revelation na binibigay sa akin ng Diyos. Pero ito na lang sasabihin ko, merong isang lalaki na kilala ko na nakaakyat sa 3 langit. In other words, he was in the very presence of God. He learned that from Christ. And that's very hard.
Pero parte po yan ng teolohiya ng Pasko, humility. Kasi yan ang ginawa ng ating Panginoon. Pero maaari ho natin tanungin, Pastor, hanggang kailan yung pagpapakumbaba ni Kristo? Ito'y mahirap. Naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan. Yun ang mahirap. Kung lagi ka inuusig hanggang kamatayan, di lagi ka magpapakumbaba hanggang kamatayan. Pero ang hirap nun. Kaya kailangan po natin ng isang champion, isang tagapagligtas na tutulong sa atin hanggang sa kamatayan. Ang hirap, pero walang imposible sa mga nagtitiwala sa Diyos. Ngayon, maaari ho natin tanungin, Pastor, hanggang dyan na lang po ba? Hanggang dyan na lang po ba natapos yung story ni Kristo? Basahin po natin ang talata 9. We now enter into the state of glorification. Kaya naman itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo. Now, tignan niyo po yung pattern and flow from verse 6 to 9. He was at the top, buwaba, itinaas. Yan din ang mararanasan natin. How? Ang lahat ng buhay ay nanggagaling sa taas. So in a sense, galing tayo sa taas, ibinaba dito sa lupa, kailangan po natin magpakumbaba, maging masunurin kay Kristo hanggang sa kamatayan upang maitaas po tayo kasama ni Kristo. Up, down, up. Now, ang tanong, bakit kailangan banggitin po dito, itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo? Where does that come from? Basahin po natin dito sa Isaiah chapter 45. Isaiah chapter 45. Talatang 23. Isaiah chapter 45, verse 23. Isaiah 45, verse 23 to 25. Sabi po ng salita po ng Diyos dito, sumumpa ako sa aking sarili, at ang mga sinabi ko'y hindi magbabago. Ang lahat ay luluhod sa akin. At sila'y mangangakong maging tapat sa akin. Sasabihin nila tanging sa tulong lamang ng Panginoon ang tao'y magkakaroon ng lakas at tagumpay na may katwiran. Ang lahat ng napopuot sa Panginoon ay lalapit sa Kanya at mapapahiya. Sa tulong ng Panginoon, ang lahat ng lahi ng Israel ay makararas ng tagumpay na may katwiran at magpupuri sila sa Kanya. Now, look at verse 23 so we can English. By myself I have sworn, my mouth has uttered in all integrity, a word that will not be revoked. Before me every knee will bow, by me every tongue will swear. They will say of me, in the Lord alone are deliverance and strength. Now, bakit po ito in-apply kay Kristo? Notice the words in Isaiah, the word na lalabas sa bibig ni Yahweh ay magdudulot sa mga makikinig that they will bow and confess that Yahweh is Lord. Sino po ba ang salita ni Yahweh sa bagong tipan? Si Kristo. In-apply po yun, Isaiah text, kay Kristo. Nang ibig sabihin, He is God, but He is also God's Word that came down in human flesh so that He will come back to the Father because every word of God will not come back void. Nang ibig sabihin, si Kristo bilang salita ng Diyos na nagkatawang tao ay hindi pwede bumalik sa presensya ng Ama na hindi natupad ang Kanyang kalooban.
Kaya kung tatanungin natin, Pastor, bakit kailangan pa umakyat si Kristo? Bakit hindi na lang after muli siya nabuhay na natili lang na siya dito sa mundo and we're all happy? Is because the Word must come back to the Father to really accomplish the will. Yun ang nangyari kay Kristo. Now, meron po bang gantimpala sa mga lagi nagpapakumbaba? Absolutely. Kung si Kristo ay itinaas sa kabila po ng kanyang pagpapakumbaba, yan din ang mararanasan ng bawat Kristiyano. Mga kapatid, uusigin ka sa araw-araw. Lalaitin ka, iinsultuhin ka. Hahamakin ka ng mundo. Pagtatawanan ka, babaliwalain ang pangangaral mo tungkol sa salita ng Diyos. Pero maging matatag ka sa pananampalataya dahil may gantimpala na nakalaan sa bawat isa. Yun ang sinabi po ni Kristo sa Mateo 5. For great is your reward in heaven, because blessed are they who are persecuted for my name's sake. Pero ang gantimpala na nais iparating sa atin ni Satanas, gumanti ka. Yun ang gantimpala mo. Gayon, ang reputasyon mo ang nabigyan ng kapurihan. Pero hindi ang reputasyon ng Diyos. Alam niyo ho, tuwing tayo po ay tinutukso ng galit, one of the best verses na ginagamit po ng banal na Espiritu kapag tayo po ay nasa oras ng tukso, lalo na kapag umiinit na ulo mo o gusto mo na sumabog, yung salita sa Santiago 1:19, be quick to hear, slow to speak, slow to wrath, for the wrath of man worketh not the righteousness of God. Nang ibig sabihin, ang galit ng tao ay hindi naghahasik ng katwiran ng Diyos. Ano po ba ang hinahasik ng galit ng tao? Kahihiyan? Pagiging impulsive? Nagsasalita tayo ng mga bagay na hindi mo na maibabalik. May pinapakita po tayo ng mga aksyon na hindi mo na mababago. Kaya nga, napakaganda po ng aral ng Biblia. Kapag gusto mo na magsalita, hindi mo magawa dahil pinipigilan ka na ng Espiritu. Anak, manahimik ka. Kasi kung hindi ka mananahimik, paano mo ipapakita si Kristo? Paano mo babahagian ang mga taong ito? At kapag gumanti ka, sira na patotoo mo. Manahimik ka na lang. Vengeance is mine, saith the Lord. Yun ang nakalagay. Pero ang hirap. Mahirap lang kung hindi tayo magtitiwala kay Kristo. Kaya sabi ho dito, itinaas siya ng lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo, upang ang lahat na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya. Na may katanungan po dito ng isang kapatid sa pananampalataya. Sabi niya, Pastor, anong ibig sabihin sa ilalim ng lupa? Dirt? Carcass? The corpse? Ano yung ilalim ng lupa? Well, there is two interpretations po dito. Yung ibig sabihin po ng langit, lupa at ilalim ng lupa is not to be distinguished into categories, kundi para sa ilan. Ang ibig sabihin po nito is just another of saying, ang lahat ng mga nilalang ng Diyos ay luluhod sa Kanya. Pero may mga ilan na naniniwala that meron distinction ang tatlong ito. Lahat ng mga anghel at lahat ng mga niligtas sa langit ay luluhod. Ang mga nasa lupa na nabubuhay, mananampalataya man o hindi, ay luluhod. Maging yung mga tao sa impyerno, kikilalanin po nila si Kristo bilang Panginoon. Kung dalawang interpretation, ano po yung tama? Maari, pareho. Kasi wala naman dito na nilalang ng Diyos na hindi kikilalanin po siya bilang Diyos sa huling araw. All will bow the knee to Jesus. Every knee. Si Satanas, kung yun ang binabanggit po dito, luluhod din po siya.
Ang Antikristo, kung yun ang binabanggit po dito, luluhod din po siya. Not in the sense na sasambahin po nila ang Diyos o tatanggapin po nila ang Diyos, kundi kikilalanin nila who their Maker is. Dahil walang nagmamataas na hindi ibabaksak ng Diyos. Kaya yung mga atheists sa labas na, ako ang mataas, walang Diyos. Hindi ako naniniwala sa Diyos. Luluhod sila. Yung mga Muslim, luluhod din yung mga yan. Mga Katolikong Romano, luluhod din po sila. Lahat ng mga reliyosong tao na wala kay Kristo Jesus ay luluhod. Because no one wins in this universe who fights against God. They all will lose. Pero sa mga Kristiyano, ang ating pagluhod ay hindi parasahan, kundi may pasasalamat. Lord, kapuri-puri ho kayo. You are worthy to be praised. You deserve the glory, the honor, the power. Biro nyo, bago pa man likhain ng mundo, pinili nyo po kami, isang madungis at maruming makasalanan, nilinis pa magitan ni Kristo, para lang maiharap sa iyong presensya. To God be the glory. Kagaya po ng mga anghel, the 24 elders in Revelation, hinagis po nila ang kanilang mga korona. Hindi dahil nagsawa sila, kundi nagpasalamat. Kundi dahil sa iyo, wala kami dito ngayon. Every knee shall bow, every tongue confess. Pero ano po yung purpose po nun? As we come to a close. Ano po yung purpose na hindi niya pinanghawakan ang pagiging kapatay ng Diyos? Siya po ay nag-anyog, alipin. Siya po ay nagpakumbaba hanggang sa krus ng Kalbaryo. What was the purpose of all this? Para lang masabi na, wow, Jesus, you're such a hero. Yung po ba? Ayon po sa talatang 11, ito ang rason. At kikilalanin ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. So you're saying, ibinaba ni Kristo ang kanyang sarili, nag-anyong alipin, binugbog, nilait, ininsulto ng mga tao, He was hung on the cross for 6 hours. Yung binasa natin kanina sa Isaiah 52, ang mukha niya ay hindi parang tao anymore, para sa ikapupuri ng Ama. Yes. Nang ibig sabihin, may ipapagawa ang Panginoon sa atin na napakahirap gawin para po sa kanyang ikapupuri. That might be forgiving. Meron ka bang kamag-anak na hanggang ngayon hindi mo pa napapatawad? Gawin mo sa ikapupuri ng Ama. O sa konteksto ng mag-asawa, lagi mo nang sinisigawan ang asawa mo. Lagi mo nang minabalipitan. Ngayon, kailangan mo magpakumbaba sa Diyos. Humingi ng tawad sa Diyos at sa iyong asawa sa kanyang ikapupuri. O maari, meron pinapatanggal ang Diyos sa iyo na hindi mo kaya isuko dahil hindi ka pa handa. Pero kailangan mo gawin sa ikapupuri ng Diyos. Or sa konteksto po ng church, may kapatiran na hindi ka palagay. Kasi masyadong makulit, madaldal, immature. Pero paano mo siya matutulungan kung hindi ka magpapakumbaba? At bakit mo kailangan gawin yon? Sa ikapupuri ng Diyos Ama. Matter of fact, may 2 bagay na binabanggit po dito sa talatang 11. Kaya po ginawa ni Kristo ito para kilalanin siya bilang Panginoon at magawa ang lahat ng bagay sa ikapupuri ng Ama. So kung may pinapagawa po ang Panginoon sa atin, He does this to us para makilala si Kristo sa ating buhay, para mabigyan ng kapurihan ang Ama. Yan pala ang hinahatid na aral dito sa himnong ito. Dahil may problema ang church sa Philippi.
May mga tao hindi nagkakasundo. May mga tao nangangaral ng iba't iba ang motibo. So ano po ang solusyon para magkaisa ang iglesia? Kailangan may pagpapakumbaba. At sino po magiging halimbawa? Si Joshua, malabo. Kayo, malabo. Si Kristo. Ang hirap nun mga kapatid. Duduraan ka, iinsultuhin ka, may mawawala sa iyo. Pero sa huli, nabigyan ng kapurihan ang Diyos. Ngayon, what do we do with hindi ako ganyan? Two things. Kung hindi ka pa naboborn again, kailangan mo maborn again. At kung born again ka, number 2, tandaan mo ang pagiging disipulo. If anyone comes after me, he must deny himself. How? By the grace of God. Kaya ang pinag-aralan po natin itong hapon ay isang himno na inaawit sa church. Biro mo kung ang tunog po nito kabang inaawit sabay-sabay ng mga kapatiran, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and underneath the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen. Kung ito aawitin po natin sa modernong church, ang pangit naman. Walang tono, nakakapighati. Ang tawag ho doon, bulag. Hindi maganda ang boses, wala man sa tono, pero katanggap-tanggap sa Diyos dahil ito'y puspos ng katotohanan. So if you want to think about Christmas theology, you have the incarnation of Christ and a state of glorification. Verses 6, pre-existence. 7 and 8, incarnation. 9 to 11, ascension and glorification. Yan ang himno ng sinuunang simbahan. Yan ang tehilohia ng Pasko. God humbling Himself to enemies in order that we may be the children of God. Sa ikapupuri ng Diyos Ama. As we pray,